Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, October 25 na po, 2025. Meron po tayong mga weather system ngayon na nakakaapekto po sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Aalamin din po natin kung meron po bang panibagong bagyo na paparating, low pressure area na magiging banta po sa ating bansa. Bago ho tayo magpatuloy ay makikiusap muna ako, no? Pabor ho, paki-like naman po ng update natin, ng video natin para ho tumaas ang engagement at makaabot sa mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tara kabayan, kaibigan, samahan niyo ako sa ilang minutong update natin sa lagay ng ating panahon. So ipapakita ko sa inyo yung ating live weather forecast. Ngayon po magandang balita ito dahil wala po tayong bagyong minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung nakikita nyo naman itong isang weather system na yan, ito po si Bagyong Salome nung mga nakarang araw. Ngayon po nasa labas na ng ating PAR at isang ganap na lamang ito na LPA. Pero hindi na po natin ito minomonitor ngayon dahil papalayo naman na ito Wala na po ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo, halos malapit pa rin siya. Pero anumang oras malulusaw na yan, yung dating Bagyong Salome. Sa ngayon po, meron tayong tinatawag po na forecast weather condition. Aalamin po natin yung mga weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan dahil kahit wala pong bagyo, no? Kasi ang punto natin dito, hindi lang po dahil sa bagyo ang mga pag-uulan. Kapag papasok po ang amihan season or northeast monsoon, ay mas dumadami po yung mga weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So tara, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, dito po sa may area po ng Zamboanga Peninsula, sa BARMM, sa may Palawan, Siquijor, sa may Sarangani po, at Sultan Kudarat. Ang mga lugar po na yan ay makakaranas po ngayong araw po na Sabado ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. So ano ba yung ITCC nito? Ito po yung salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere at nagre-resulta po yung impact na yon pag nagsalubungan sila sa mga pag-uulan. So may mga chance pa rin po ng mga pagbabaha at landslide kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains. At anong oras po yan anumang oras po yan. So mas maganda nakabantay pa rin tayo kasi kahapon nakita nyo naman walang bagyo pero yung ilang mga bahagi ng lugar na binanggit ko ay nakaranas po ng mga pag-uulan. Pero yung ibang bahagi naman ng Luzon at Visayas medyo maganda ang panahon. So iba-iba talaga yung kondisyon ng lagay ng ating panahon. Isa na yan sa weather system na nakakaapekto sa bahagi po ng ating bansa. So dito naman po tayo sa may bandang taas, silipin po natin sa area po ng extreme northern Luzon. Diyan po sa may Batanes at Babuyan Islands ay patuloy pong makakaranas na tinatawag natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa shear line. Kung mapapansin nyo, medyo malabo yung shear line pero nandito lang yung area ng shear line. Ang shear line po ay yung salubungan ng mainit at malamig na hangin dito po sa may bandang extreme northern Luzon at nagre-resulta po yun sa tinatawag natin na shear line. At possible pa rin yung mga lugar na yan ay makaranas po ng pagbabaha or landslide kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Bukod dyan, ito pong area ng extreme northern Luzon, Batanes at Babuyan Islands nakakaranas na po ng malamig na hangin. So yun po yung tinatawag natin na northeasterly wind flow o yung mahinang amihan. At papaalala ko lamang sa first week po ng November and officially mararamdaman na po at mararanasan na po natin ang malamig na hangin. Ngayon daw wala pa bang malamig na hangin? Actually, meron naman pero napapalitan kasi parang nasasapawan siya ng easterlies. Meron tayong update ng easterlies, ipapakita ko sa inyo. Dito naman tayo sa area ng Aurora at Quezon. Ang weather condition po dyan ay patuloy din ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na easterlies. Ang ibig sabihin ng easterlies ay yung maalinsangan or mainit po na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Kung napapansin nyo medyo humihina na ang epekto ng easterlies. So hindi na tayo nakakaranas masyado ng mainit o malinsangang hangin lalo na sa bandang tanghali, Noong nakaraan, grabe, yung sobrang alinsangan ng panahon natin, bandang hapon umuulan. Yan po kasi yung naging epekto minsan ng easterlies.
So dahil humihina ng easterlies ngayon, babalik naman no or mararamdaman naman natin yung high pressure sa taas, which is itinutulak nito ang northeast monsoon or amihan. So napakagandang balita nito dahil nga po mararamdaman at mararanasan na talaga natin ang malamig na simoy po ng nalalapit din na Pasko. So dapat po excited tayo dahil wala naman tayong bagyo, pero syempre maging handa pa rin po tayo. So dito naman tayo sa ilang bahagi ho ng Visayas at Mindanao. Tara, anuhin natin, zoom natin ng konti. Dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy din pong maapektuhan yan ng tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Medyo malawak ho yung naapektuhan ng ITCC. Pero hindi naman na ganun kalakas ang ITCC, no? Ito po yung hangin na yan. Kung napapansin nyo yung hangin na ito, yung pressure ng hangin na yan, tinatawag natin na ITCC. Salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere. So possible pa rin o posible po yung tinatawag natin na cloudy skies with isolated rains and thunderstorms at mga pagbabaha, landslide at pagbabaha kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So dito naman tayo sa ilang bahagi po ng Metro Manila. The rest po ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Yung easterlies kahit mahina na siya, nagbibigay pa rin siya ng direktang epekto sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Kaya naman kahapon, no, napansin ho ninyo, sa Metro Manila maganda ang panahon, tapos pagdating dito sa may bandang area ng Visayas, Mindanao, ay nakakaranas po ng malawakang pag-uulan. Ipapaalala ko lamang sa inyo, per area or bawat lugar po sa bansa natin ay iba't ibang weather system po ang nakakaapekto. So hindi ho yan pare-parehas, tulad na lamang po dito sa extreme northern Luzon, Batanes at Mabuyan Islands, ang nakakaapekto dyan yung shear line at yung northeasterly wind flow. Metro Manila naman ay itong tinatawag natin na easterlies. Dito sa may bandang Visayas, Mindanao, yung ITCC ang nakakaapekto. So ngayon, marami nagtatanong sa atin kung mayroon bang bagyo na nakikita sa ating live weather forecast. Siyempre, para mapaghandaan ng mga kababayan natin at maging alerto. Dahil po, siyempre, iba na yung handa tayo, no, sa bawat oras. Kasi mahirap yung mabubulaga na lang tayo. May bagyo na naman pala. So nakita nyo rin, nawala na yung minomonitor natin kanina na dito, no, yung dating bagyong Salome, nawala na ho yung pinaka monitor system niya dahil nalusaw na. Sinabi ko kanina, malulusaw din naman yon. So ngayon, wala ho tayong nakikitang bagyo na paparating or low pressure area sa kanluran at sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kahit i-zoom out natin yan, wala ho tayong masyadong nakikita, no? Ito, hindi naman ito malayo na yan masyado. So wala tayong nakikitang banta ng low pressure area, pero meron tayong mga cloud cluster. Iba ho yung low pressure area sa cloud cluster, ha. Ang cloud cluster po ay mas mababa pa sa LPA. So dito naman banda yung mga cloud cluster na ating namamonitor, pero sa ngayon hindi pa ito banta. Actually, yung mga cloud cluster na yun, nawawala din naman yan, no, oras-oras. So tulad na aking sinasabi na mas maganda na lagi po tayo nakaantabay sa mga posibilidad na pwedeng mangyari at pagbabago sa galaw po ng panahon. Ipapaalala ko na yung nakaraang bagyong Salome ay yung huling bagyo na ngayong buwan ho ng Oktubre. Then pagpasok po ng November, bababa po yung dami ng bagyo na ating mamamonitor. Sa pagkatala po ng Pag-asa ay 1 hanggang 2 bagyo na lamang po ang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganun din sa December. Kung naaalala nyo, last year, may bagyo tayo nung Disyembre at ina-expect natin na posibleng ganun din yung maging senaryo. Kasi last year, minsan nauulit ho talaga yung senaryo. So tulad nito, maganda naman ang bahagi ng ating panahon, no? Walang bagyo. Actually, yung bagyo lang talaga ang pinapangambahan natin. Pero lagi ko sa inyo pinapaalala na hindi lamang ang bagyo ang nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Nakalimutan ko din, sa ilang bahagi ho ng Luzon, ng Visayas, lalo na yung mga naapektuhan ng easterlies at dito sa Mindanao, kapag napansin ho ninyo na mainit ang panahon sa umaga hanggang sa tanghali, meron tayong mga localized thunderstorms na tinatawag bandang hapon at paggabi, yung nagiging epekto niyan. And usually, kapag bumuhos yung malalakas na pag-ulan, kayang tumagal yan hanggang 1 oras. Yun po yung delikado at tinatawag naman natin yun na severe thunderstorms. Yung tipong malabagyo yung kanyang lakas ng ulan at
yung dami ng ulan niya, katumbasan ng ilang araw na ulan, normal na ulan, yung mga occasional rains sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So mas maganda ho na namomonitor at nababantayan natin ang kilos at yung mga lugar na apektado ng ating weather system. At dahil nga po inanunsyo na rin ng Pag-asa, first week ng November ay mararanasan na natin officially yung yung kabuuan po ng Northeast Monsoon. Diyan ho yan manggagaling sa may extreme northern Luzon. Kung napapansin nyo yung high pressure ng hangin na ito, yan ho yung magdadala ng malamig na hangin. Diyan din dumaan yung bagyong Salome at talagang etong high pressure na yan, nililigtas tayo niyan sa banta po ng mga bagyong tatama dito sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya nga po sinasabi ko, ligtas na ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas, ganoon din ang Mindanao sa banta ng mga possible na susunod po na bagyo. May mga nagtatanong sa atin saan daw manggagaling yung susunod po na bagyo or low pressure area. Kapatid naman, wag mo munang wag mo munang sabihin kung kailan darating kasi hindi nga natin ina-update yan kasi gusto ko din na makapagpahinga mga kababayan natin. Kamusta ho kayo na yung mga solid ko po na listener dyan, yung mga subscriber ko po. Meron po akong subscriber na nasa 70 to 74 years old na siya, senior na po, lagi po nakikinig sa atin. Shout out po sa inyo at yung kahapon po na naghahanap sa akin, pasensya na ho, hindi tayo nakagawa kagabi. Alam niyo naman, pag gumagawa tayo ng weather update, live natin itong ginagawa, nagiging common na usap lamang ito at hintay gumagawa ng script bagkos meron tayong mga record dito sa ating system na ginagamit, then ina-explain ko po one by one. So ngayon, kahit po wala tayong bagyong minomonitor, laging kong sinasabi, ito napaka-importante, unang-una, kinakailangan nyo pa rin po mag-antabay sa lagay ng ating panahon dahil may mga pag-uulan pa rin po. Ngayong araw po ng Sabado, malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas na masamang panahon dulot po ng 4 na weather system. Uulitin ko, meron tayong shearline, meron tayong ITCC, meron tayong easterlies at northeasterly wind low. Etong localized thunderstorms naman, usually tuwing hapon na talaga yan, hindi naman nawawala yan hanggat nasa rainy season po tayo o nasa tag-ulan tayo na season. Yun po, yung unang-una. Yung pangalawa, kinakailangan po natin na meron pa rin tayong go bags. Alam nyo, minsan kasi yung mga kababayan natin, hindi na sila nag-participate na mag-asikaso ng mga go bags. Kasi nga naman, mainit naman daw ang panahon. Tapos sa update, wala naman daw bagyo. So bakit? Useless naman daw, hindi naman magagamit. Well, mali kayo kapatid, magagamit pa rin natin yan. Dahil nga po tulad na aking sinasabi, may mga senaryo tayo na kahit walang bagyo, grabe yung mga thunderstorms bandang hapon at sa gabi. Yung go bag, i-double check nyo po, kung meron kayo dyan mga medical kit, flashlight, yung mga lahat po ng mga importanteng gamit dyan, kahit nga pwede nyo lagyan ng tubig yan. Para po pag bibiglang paglindol man or bagyo, ulan, naka-safety po. Ang pangatlo natin, kinakailangan po natin i-check ngayon ang ating mga kabahayan, yung mga light materials. Double check natin hanggat may tsansa pa. Dahil kapag nagkaroon ulit ng bagyo, baka hindi po tayo makapag-asikaso. Alam nyo, mabait ang Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon para maghanda sa mga posibleng banta po ng susunod po na sama ng panahon. Actually, wala pa naman pero mas maganda na nakahanda po tayo. At ganoon din, paalala ko na kinakailangan natin maging malinis sa kapaligiran natin, lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao. Yung mga basura ho na nakakalat nung mga nakaraang mga araw na binaha, nakita nyo sobrang dami. Ngayon, dumadami na naman ho ang mga basura. So, sinasabi ng iba, happy-happy na kasi wala namang bagyo. So, hindi ho gano'n, Alam niyo yung mga basura, lalo na dito sa Metro Manila, naiipon, lalo na yung mga crowded places. Tapos kapag umulan, sabihin na natin yung northeasterly wind flow, nagpapaulan din yan. Tapos nagbaha, yari na naman tayo niyan. So wag na natin sabayin yung problema natin sa hindi maayos na daluyan ng tubig. Tayo mismo, sa sarili natin, tulungan natin ang ating komunidad, ang ating community. Maglinis tayo ng kapaligiran, mga plastic, segregate. Yan kasi yung bumabara sa mga kanal. So paalala ko din na kinakailangan yung mga nakatira malapit po sa paanan ng bundok, sa mga baybayin, malapit sa tabing ilog, hindi naman na pinapalikas, wala naman na tayong update ng pagpapalikas sa mga lugar na yan. Pero maging alerto, maging handa, mag-antabay lagi sa lagay ng panahon para kapag mayroong mga heavy rainfall warning,
ay naaabisuhan ko kayo kagad ng mas maaga. Kaya dapat lagi kayo nakaantabay sa ating weather update. Napaka-importante po talaga niyan. So eto pa mga kaibigan, lagi ko sinasabi na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Alam nyo, etong nakaraan yung huling bagyong Salome, nilihisan niya ang bahagi ho ng Luzon, no? Hindi ho siya nagtama o naglandfall, which is salamat po sa Panginoon dahil tinulak siya ng high pressure o itong sinasabi natin na free northeast monsoon. Papunta na kasi sa northeast monsoon itong high pressure na yan. Tinulak siya. So lumihis, lumayo na ating Philippine Area of Responsibility at nakalabas ang bagyo na safe at wala pong naapektuhang mga kababayan natin. So tulad na aking sinasabi mga kaibigan, yung panghuli kong paalala, kinakailangan po natin manalangin sa ating Panginoon para po sa safety ng bawat isa. Hindi po tayo mananalangin ng meron lamang bagyo, meron lamang lindol. Doon lang ba tayo lalapit sa Lord, sa Diyos? Hindi ho. Araw-araw, anumang oras, kinakailangan natin lumapit sa Panginoon, magpasalamat, mag-pray for protection, guidance, no, wisdom and knowledge. Kailangan ho natin yan. Dahil kapag wala pong gabay ng Panginoon, kahit maganda ang ating kalangitan, walang bagyo, may mga posibilidad pa rin na pwede mangyari at magbabago. So dapat ho lagi nating pinapangunahan ng panalangin, hino-honor natin ang Lord sa bawat desisyon na ating ginagawa. So kaibigan kabayan, ngayong araw ng Sabado, yan muna ang pinaka-short update natin sa lagay ng ating panahon. Kung nakaabot kayo hanggang dito, please po-comment naman po ng inyong pangalan. Kung tagasan ho kayo para sa next update po natin ay ma-shoutout at mapasalamatan ko naman po kayo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.